bigyan po ng biyaya ng iyong karunungan. Pagpalain po ninyo kami, Panginoon, ng mga salita mo na nagbibigay buhay. Pero bago ang lahat, patawarin po ninyo kami na posible nagkasala kami sa isip, salita, sa gawa, at sa mga body language namin. Patawad po, Panginoon, at gawin po ninyo kaming karapat-dapat sa iyong mga aral na aming pakikinggan. Maging karapat-dapat kami, Panginoon, bilang mga anak mo. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin, Panginoon Isus, sapagkat ikaw may sabi sa John 8. Matthew 18:20, saan man nagtitipon ng 2-3 ay naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat sa inyo pong lisensya. Hinihingi po namin, Panginoon, na kung ano yung karunungan ay maiabot ninyo sa amin sa hapong ito, madagdagan kami ng kaalaman, pananampalataya, pag-asa, at higit sa lahat ay ang pag-ibig. Salamat po, Panginoon, mapuring at madakila sa aming pong pagtitipon na ito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay, ang topic natin, bakit may taong kabisado ang Bible? Yun. Meron naman tao na hindi kabisado. Basa ng basa pero hindi kabisado. Bakit may taong kabisado ang Bible? Ano po ba ang pagkakaiba? Ang Diyos naman hindi siya nagtatangi ng tao Once na nagbabasa ka ng Bible, tiyak yun. Maunawaan mo, maraming nailalagay sa iyo. Matanong ko kayo, ano ang pinag-aralan natin last Tuesday? Kung naalala ninyo. Kayo, naalala ba ninyo kung ano pinag-aralan last Tuesday? 1 Corinto 2:16. Oh, yung sinasabing we have the mind of Christ. Nasa atin ang isip ni Kristo, yun ba? Naalala nyo ba? Pakibasa mo nga sa Tagalog yan, Sister Lisa. Yan yun 2:16 ng 1 Corinthians. We have the mind of Christ. Di ba? 1 Corinto 2:16. Oh, sige. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo Payo sa Kanya? sa Kanya. Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Tama, di ba? So, yun ang topic natin last Tuesday. Na ang isip po ng Panginoong Isus nasa atin. Totoo kaya? Paano wala? Kasi, kanina ba tinutuko yan na ang pag-iisip ni Kristo ay nasa atin? Eh yun pong mga mananampalataya. Hindi po basta sinabing mananampalataya ay masabing tayo na. Kasi ang mga mananampalataya na walang gawa ay patay. Meron kasi pananampalataya na gumagawa. Pero ang pananampalataya walang gawa, patay. Kaya nga, ang topic po natin ngayon, pare-pare tayo nagbabasa ng Bible, pare-pare tayo nakaririnig, bakit merong nagkakaroon ng pagkakabisado, kahit na hindi basahin, alam niya kung saan nakasulat, alam niya kung ano siya sabi, at meron naman, matagal na, pero hindi niya kabisado. Nakarinig na ba kayo ng mga taong nangangaral na kabisado ang Bible? Hindi, wala po. Yung iba, nakakarinig kayo. Meron, di ba? Tulad na lang nila Eli Soriano. Yung iba, Edi Villanueva. Nagsasalita sila ng mga salita ng Diyos na hindi pamuha sa Bible. Kaya nakita po ninyo, napakadaling mangaral sa mga sasakyan, sa mga tao, na kahit na hindi nyo na binabasa, alam na kaagad, babanggitin mo na lang sa kanila yung verse, chapter. Kaya, siyempre, sino ba ang ginugusto ng Diyos? Kanino nalulugod ang Diyos? Doon sa taong hindi kabisado ang kanyang salita o yung kabisado ang kanyang salita?
Siyempre, yung kabisado. Kaya ang topic natin dito, bakit ganun? Ang hirap mong makabisado ang Bible. Anong verse yung ano? Gayon na lang mga pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kayo dalawa, tanong ko. Kayo dalawa. Ha? John 3:16. Hindi ko narinig? Ayun. Lalakasan nyo, no? John 3:16. Eh, yung ako at ang Ama ay isa. Ako at ang Ama ay isa. Tinuro ko na yun sa inyo rito. Halimbawa, ganito, tingnan nyo, no? Santiago 1:21. Mahaba yan. Ano sabi? Kaya't tanggalin na ninyo ang inyong maruruming gawa, alisin ang masasamang asal, at buong pagpapakumbabang tanggapin ang mga salita ng Diyos na natanig sa inyong mga puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. O sige, basa Lisa. Baka mali yung sinabi ko. Tama, kaya talikdan ninyo. O, sige. Kaya talikdan ninyo ang inyong marunong gawa at alisin ang masasamang asal at buong Pagpapakumbabang pagbabang tanggapin tanggapin ang salita ng Diyos na nataning. na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. O, diba? Mahaba yan. Pero Pero sulat ninyo. kailangan, kay mahaba, kay maiksi, kabisado ninyo. Hindi lang yung maiksi. Diba kay John 3:16, mahaba-haba. Kabisado ninyo. Pag-ibig ng Diyos sa inyong bagay. Ngayon ito, meron nakasulat sa Bible. Gusto ba ni Jesus, o si Jesus na pag-usapan natin, gusto ba ni Jesus na ang salita niya, kabisado natin? Siyempre naman, base sa ating mga babasahin sa salita ng Diyos. Unahin natin ang ano. Pakibasa ninyo ang Mateo 7:7, please. Pakibasa. Mateo 7:7, pakibasa po natin. Magsihingi kayo. Hindi kayo. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Correct? Yan ba? Ano sabi ni Jesus? Si Jesus po may sabi niyan. Ulitin po ninyo. Pakibasa, Sister Lita. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Oh, ginawa niyo yan? Yan yung sinabi ni Jesus, ginawa niyo? Humingi? Oh, baka hindi kayo humihingi. Para lang patunayan ng Diyos na siya'y buhay, humingi ka sa Kanya. Kasi, kaya akala ng maraming tao, walang Diyos, hindi na sila humihingi. Pero pag nakita nilang binigyan sila sa hiningi nila, oh, may Diyos talaga. Kaya nga proof yan na ang gustong mangyari ng Diyos, maniwala ka sa Kanya. Kaya ang una, sabi ni Jesus, humingi kayo. Ewan ko kung sinusunod ninyo. Halimbawa, si Auntie, anong gusto po ninyong hingin? Huwag po kayong sa tao hihingi. Sa Diyos mismo. Halimbawa, meron po kayong bagay na nalulungkot kayo tulad ni Tita Virgie. Hindi siya makatulog sa gabi. Alam niyo ba na pwedeng hingin sa Diyos na ikaw ay makatulog ng masarap? Hinihingi, walang bagay na lahat pwede mong hingin sa Diyos. Ang kaso, hindi tayo humihingi.
Pwede ba naman yun, Diyos ko, patulugin mo naman ako. Inutusan mo ka agad. Diyos ko, patulugin mo naman ako. Iba yung inutusan, iba yung humingi. Diyos ko, hiningi ko po sa iyo ang panahon ito na ako po ibigyan niyo ng masarap na pagkatulog. Ako'y matutulog na po. Humingi po ako sa iyo. Alam mo, yung normal na, parang ka nakikipag-usap sa tao. Nako po ba natin? Buhay siya, andyan siya. Sino po naiwala sa inyo na buhay ang Diyos? Amen. Nakatinga siya lagi sa atin, di ba? Sabi ng Bible, lagi ako nakatingin. Bawat sandali, bawat saglit. Tulad niya dito, andito siya. Hindi natin nakikita. Pero andito siya. Marami tayong kailangan. Si Lita, hindi ko alam kung anong kailangan pa niya sa buhay niya. Sa buhay mo, Vicky. Sa buhay mo, Vicky. Meron tayong kailangan, pero wag yung effort mo. Walang magagawa yung ikaw magbibigay ng effort, yung talagang magpupursige ka. Sabi ni Lord, not by might, nor by power, but my spirit, said the Lord. Di ba, Brother Nestor? Amen. Not by might. Hindi yung karunungan mo, hindi yung lakas mo. Hindi yung pera mo, hindi yung kung ano yung kaya mong gawin. Wala lahat yan. Not by might, nor by power, but my spirit, said the Lord. Presidente natin, humihingi ba siya sa Diyos na, Panginoon, ako po'y naniniwala, Diyos ko, na wag po kaming maepektuhan ng mga gera sa ibang bansa. Hinihingi ko yan, O Diyos, bilang Pangulo ng bansang ito. Inilulunod ko sa iyo, mahalin po ninyo ang mga Pilipino dahil mahal ko rin sila. Ibig ko ako humingi sa inyo ng inyong gabay na ang mga taong ito na naghihirapan dahil tumataas ang gasolina, hiniling ko na baguhin po ninyo ang sistema at huwag po kaming apektado sa gera. Pag yan ang ginagawa ng Pangulo, ay tell nyo, sino ba ang Diyos na ibibigay niya kung marunong kang humingi. Naku po ba natin? Hindi natin alam dahil kaya nga sinasabi ko, ang pinakaunang kakausapin ng Diyos dito sa bansang ito, ang Pangulo. Ikaw ang pinakaama ng bansang ito. Ang pastor ba? Hindi. Ang Pangulo dala naglalagay ng gobyerno, ang Diyos din Naku po ba ninyo? So, kung siya talaga ay nilagay ng Diyos, dapat alam niya gagawin niya. Hindi ko alam kung talagang may hocus-pocus. Kasi talaga dito sa ating gobyerno, talagang lokohan. Sige naman. Ano pala? Sorry lang. Hello? 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 Nandito ako sa Talaga, sa nagba-Bible study Yung anak kong pastor. Ito yung anak kong pastor. Sino yun? Nangyana. Sino yun? Sino? Ano sila ng ibang bansa? Si Richard. Ito ang nag-iba mo? Ha? Mataba ngayon, Oo. Kasi, ano yan rin sa gawain ng Panginoon. Pastor D. Dalawa na ang anak ko, yung isa sa Coston, yung isa. Pero ang akin lang po, ulitin ko, yung ating pong Pangulo ang merong responsibility. Nagutan niya ang istorya ng bansang ito kung ano ang kanyang naging pagpipili. Pero kung siya ilalapit sa Diyos, pati tayo, maganda mangyayari. Yung mga nagugutom, mapagpapala. Kasi akala nila, biro-biro lang yung salita ng Diyos. Sabi ni Lord Jesus Christ, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Ito pa.
Ano pa ang sinabi ng ano? Meron pang magandang sinabi rito eh, Colossus 3:16. Basahin ninyo. Colossus 3:16. Hindi pakibasa mo. Manahanawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awit na utos sa Espiritu. Salamat. Kung magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso at sa Diyos. Di ba? Magturuan kayo, di ba? Sumagana nawa sa inyo ang mga salita ni Kristo. Ipinapasok yan sa atin, mga puso. Yung po mga salita na pinag-aralan natin. So, mas maganda ganito, no? Yung sinabi mismo ng Panginoong Hesus. Meron yung sinabi sa Brother Nestor, sa John 14, verse 13 and 14. Basahin po ninyo, yung sinabi ni Jesus sa John 14. May kaugnayan yan kung kayo ba'y humingi sa Diyos o hindi. Pakibasa si Sirlita, John 14. verse 13. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay luwalhati sa anak. Tingnan ninyo. Ang pagduduwal. Pakiulit niya. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Verse 14. Kung kayo'y magsisihilingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Oh, edi gagawin niya talaga. Diba? Nag-get ninyo? Ano man ang hingin ninyo? Kasi tingnan po ninyo, no? Yan ang tawag dyan ay Father and Son. May kantang Father and Son, di ba? It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young. Yung pong Father and Son, tinuha po yan na talagang ang ating pong pananalig, wag nating aalisin sa Ama at sa Anak. Take note, Ama, Anak. Kaya nga ang turo ni Jesus Christ, pag magpe-pray kayo, Ama, Ama namin. So, binibigyan niya kaagad sa atin, ina-address niya ang Ama. Si Salita, Tita Bergie, ang Ama, Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya nga, napakaganda niya na, ako nagtataka ako, no? Bakit ang dali kong makaroon ng kabisadong salita ng Diyos? Kasi ganito, ituturo ko po sa inyo sikreto, ano? Unang-una ako naglingkod, Tita Bergie, na sinabi ko sa Panginoon, kayo ba kinakausap niyo ba ang Diyos? Malaman ko lang sa inyo, kinakausap niyo ba ang Diyos? About your life? Kausapin mo ang Diyos sa buhay mo. Dahil hindi mo alam kung ano mangyayari sa bukas. Pero dapat ngayon, kausapin mo na ang Diyos para sa buhay mo. Pag hindi mo sinabi yan, hindi mo alam kung saan ka mapupunta. At ayoko namang bulag ng taga-akay na pareho tayo mahulog sa hukay. Kaya ako sinasabi ito upang maliwanagan po tayo, mamulat tayo sa tama. Hindi po yung tinuturuan kayo dito, pero hindi nyo alam kung saan kayo mapupunta, kung impyerno ba o langit. Alam po ba natin yun? Kaya make sure yung ating pag-aaral na ito ay meron tayong assurance na tayo ay mapunta sa buhay na walang hanggan, sa langit. Pero kung hindi nyo kinakausap ang Diyos, hindi ko masasabi, hindi ako nagkulang. Dahil si Jesus, hindi siya nagkulang. Lagi niya binabanggit ang Ama. Ano bang hingin ninyo sa Ama? Sa pangalan ko, di bibigay ko, gagawin ko. Di ba? Hello, hindi po ba tayo? Gising pa tayo. So, ito ang ginawa ko bago ko magano. Panginoon, alam niyo buhay ko. Sabi ko sa Diyos yan, ha? Diyos ko, gusto ko maglingkod sa inyo. Gamitin niyo po ang buhay ko.
Pakinggan ninyo, sinabi ko, gamitin nyo ang buhay kong ito. Naalala ko to sa pintuan ng aming bahay sa Frisco. Kaya lahat ng sinasabi ko, kailangan paniwalaan ng mga tao sa aking buhay, sa paligid. Pag sinabi ko, nagbanta ako, ginagawa ko. Hindi ako yung salita ngayon pero hindi ko ginagawa. Pag sinabi ko, gagawin ko. Oo, kasi ugali po ng Diyos yan eh. Oo kung oo, hindi kung hindi. Kung maglilingkod ka, oo ka ba? O baka naman hindi. Huwag ka dun sa dalawa. Oo ngayon, bukas hindi. Oo ngayon, bukas uli hindi. Minsan hindi, minsan oo. Ano yan? Nilalaro natin ng Diyos. Hindi, huwag natin sasabihin na kung ano kalooban ng Diyos. Pagka ikaw ay kinuha niya servant, laging oo. Lagi, kahit na masama, oo. Kahit may pagsubok, oo. Kahit ikaw pinahirapan, oo. Parang si Jesus. Pasan niya krus. Bumabagsak siya. Ano meaning? Mamaya tatayo siya. Bibit-bitin uli. Mamaya babagsak uli yung pasan ng krus. Mamaya tatayo uli, bibit-bitin. Ganon ang tawag sa atin. Magpapasan tayo ng krus ng paglilingkod. Minsan bumabagsak tayo. Pero tayo, lakad uli. Pasan ng krus. Mamaya, kasi may mga pagsubok tayo dito sa lupa eh. Hindi pwede sabihin mo hanggang dumating si Lord eh, okay ka. Minsan nga eh, hindi mo malaman kung ano ba nangyayari sa'yo. Natatakot ka, hindi mo alam, marami kang katanungan. Okay, kung ako magsasabi sa inyo, ibinigay ko po ang buhay ko sa Diyos. Sabi ko sa Kanya, hindi ako humingi ng kayamanan. Alam mo hiningi ko? Karunungan. Ama, bigyan po niya ako ng karunungan ng pangalan. Hindi po humingi ng kayamanan. Ang hiningi ko sa iyo karunungan para makapag-akay ako ng mga tao. Sinabi ko yan. Puputulin ko, sinabi ko, hindi, kahit anong mangyari, gagawin ko. Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Pagka sinabi mo, okay yan. Kaya naman, nagtataka ako, mandali ko mga kabisado pagka nababasa ko na. Minsan, gigisingin ka naman daling araw, babasahin mo. Yung po mga sekreto, no? O eto pa, may sinabi pa si Jesus. Sa John chapter 15, buksan po ninyo, John 15 verse 16. Sige nga, basahin lang ninyo, John 15:16. Lisa, pakibasa na. Hindi kayo ang pumili sa akin. Oh. Ako ang pumili sa inyo. Oh. Pinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. Oh. At manatili ang inyong bunga. Sa Kita. gayon, ang anumang hiling niyo sa Ama, sa aking pangalan, ibibigay sa inyo. Kita nyo, may kadugtong pa. Hinirang ko kayo, hindi kayo pumili sa akin. Kaya ka nandito. Tita Virgie, bakit ka lagi nakakasama namin? Tanungin mo ng Diyos, hinirang mo po buha. Wala ko ito nakakarinig. Nakasama ka na sa GIL. Pero, huwag mong baliwalain lahat yun. Kasi ano yan eh, hinirang ka. Kaya nagtataka kayo, sabi nyo, kahit naman sa mga pakiramdam ko, pumunta kayo rito. Hindi po ba? Ibig sabihin, hinirang kayo. Dahil kung hindi kayo hinirang, ay basa kayo buhay siya, basta ako magpapahin nga rito sa bahay. O, di ba? Gaganan ninyo na, pero hindi kayo makatiis, di ba? O, katulad po ninyo, kayo ba dalawa, ineng? Kayo ba kusan loob o napipilitan na? Ha? Masaya ba kayo sa gawain? Pagka ganun, hinirang kayo, pag masaya kayo. Inita niyo ba ang araw ng Martes, masaya kayo? Tita, Nina, okay po ba? Masaya po ba kayo? Tita Ninang na rin. Ninang na, tita pa. Ano ba? Mami na lang, mami. Kanina pa nga ako nakaupo dito, tinihintay ko kayo. Tita mo? Tanong sa ako yung Ninang. Paupo na nga si Ninang din. Eh di, kasi po, hinirang kayo. Oo, yan. Hindi yata pupunta mo ngayon. Hindi pupunta mo ngayon. Lalakbayan, jiwa. Kanina pa nakaupo dito. Alam niyo, nagsiselos ako eh. Mas natutuwa kayo kay Brother Nestor eh, hindi sa akin eh. Ay, patay. Nag
tawag. Biro mo Nag-text ako, chat ako kay Lita, sabi ko after lunch. Gagawa siya ng tutorial na, Ay, ko rin nag-iisip lagi na makakala. Siyempre, hindi pa. Kaya ako nakapundi dito. Oo nga, tatlo na namin. Albularyo lang siya. Tuwan-tuwa na kayo. Pag albularyo to. Pagpasaya naman siya. At tingnan po ninyo, ikaw, Sister Vicky, di ba? Pero nakakalungkot ano, hindi nila ako pagbigyan eh. Yung senior, nilalapit ni Lord sa iyo para maging bunga mo, marami kang reward. Yung St. Peter, nilalapit ni Lord sa iyo. Ako mouthpiece ni Lord eh, para kaya ko sinasabi sa inyo,